Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay napapaisip si Jiang Qirin sa kung papaano niya ito sasabihin kay Wian ang patungkol sa nangyari sa kanyang mga magulang. Sa kabilang banda naman ay may kung sinong tumatakbo sa gitna ng kagubatan nang bigla na lang itong napahinto dahil sa may napansin siya sa di kalayuan, at ito ay isang pag-atake mula sa kapatid ng ating bida. Kaya naman ni agad itong napadepensa at kinilala maigi ang kanyang katapat ngunit matapos ng ilang sandali ay agad niyang itinulak ito palayo. Sa nangyari ay agad din na muling umatake ang ikalawang kapatid sa bandido ng ating bida upang muli siyang mapadepensa. Sa isip naman nito na kapag siya ay nawala ng atensyon sa kahit isang sandali ay magagawa siya nitong mapaslang, nabigla naman ang lalaki nang nagpalabas ito ng malakas na aura. Kaya naman ay muli nitong sinugod ang kanyang katapat, sa nangyari ay wala naman na itong nagawa kung hindi ang dumapensang muli. Nang bigla naman na nakakita ang ikalawang kapatid ng ating bida sa squad ng isang pagkakataon, at agad na inatake kanyang kalaban, na agad naman na tumama at tumalsik ito sa di kalayuan. Nang mapabagsak naman ang lalaki, ay agad na nagsabi ito na base sa kanyang mga kakayahan ay nakakasigurado siya na isa siya sa mga primary unit ng Keshak Guard Squad, at ang ibig lamang sabihin nito na hindi pa niya nakikita ang lugar ng digmaan sa Northern War. Matapos ay tinanong niya ito kung siya ba ay parte ng kahit na anong sikretong organisasyon na palihim na nagtatrabaho. Hindi naman siya sinagot ng lalaki bagkus ay tinanong siya patungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Hindi naman nagpakilala ang ikalawang kapatid ng ating bida sa squad, at sinabi na ayon sa kung paano nila sunugin ang kanilang kuta, ay mukhang ang mga ito ay nagdesisyon ng lumipat sa ibang lugar, at siya natuta ng Kublai Khan, ay nakakasigurado siya na iisiping magpakamatay at hindi sasabihin ang lokasyon na kanyang pupuntahan. Nang bigla naman itong natahimik, at napasabi sa kausap niya kanina na si General Tumar, na sa tingin niya ay hindi na nito pa magagawa ang misyon na ibinigay nito sa kanya, dahil sa may kakaiba siyang nararamdaman sa kanilang sinusubukang gawin sa lugar ng Hangzhou, ay magiging isang malaking gulo, ngunit sabi nito na hindi maaaring wala siyang gawin, kaya naman ay matapos niyang makuha ang kanyang sandata, ay agad itong sumugod at sinabi na ito ay para sa kadakilaan ng kanilang Northern Heaven. Agad naman itong nakita ng ikalawang kapatid sa squad ni Jiang Qirin, at agad na pinutol ang buhok nito bilang isang paunang pag-atake, at isinunod ang ulo nito. Nang matapos siyang atakihin ang tagasunod ng Kublai, ay agad naman itong napansin ang 2 pirasong gold bar na nahulog mula dito, kaya naman ay agad niyang kinuha ito. Bigla naman siyang napasabi sa kanyang isip na ang mga ito ay ang mga gold bar ng kanilang matandang kapatid sa squad na si Jiang Qirin. Sa pagtataka naman ni Jingo ay agad itong lumapit at itinanong kung ano ang mga hawak nito. Agad naman siyang sinagot nito at sinabi na ang mga ito ay nahulog mula sa kanyang damit. Agad naman na nakilala ito ni Jingo at kinumpirma na ang mga ito ay ang gold bar ng kanilang matandang kapatid sa squad. Sa isip nito na nagtungo sila sa lugar na ito upang sundan ang kanilang matandang kapatid, ngunit ang nakita nila ay ang mga natitirang puwersa ng Yuan sa kanilang harapan bitbit ang mga gold bar na ito, na para bang naghihintay ang mga ito na magtungo sila sa Hangzhou. Dahil dito ay napasabi na lang si Jingo na kung tumanggap ba ng isang misyon si Jiang Qirin nang hindi nila nalalaman, ngunit sabi naman ng isa na magtungo na muna sila sa Hangzhou kung nasaan si Jiang Qirin upang alamin ang lahat. Sa lugar naman ng Storm Inn, ay hindi naman mapakali si Wian dahil sa pag-aalala sa kanilang Storm Innkeeper dahil sa kahapon pa itong wala at hindi nagpapakita, nang bigla naman itong dumating ng may hindi magandang ekspresyon. Kaya naman ay agad nitong sinabi na kung bakit ito umaalis nang hindi man lang nagsasabi ng kahit na ano sa kanila, dahil inakala niya na nagawa na itong maambush ng kumuha sa kanya noong nakaraan, o di kaya ay biglaan na lang na nawala gaya ng kanyang mga magulang. Sabi pa nito na labis siyang nag-alala sa kanya sa buong magdamag na lumipas, sa isip naman ni Jiang Qirin na ang akala niya ay wala lamang ito sa kanya, ngunit mukhang itinatago lamang niya ito sa lahat, at sa tingin niya ay ang babaeng ito ay mayroon ding sariling laban dito sa Gold Deity Road. Bukod doon ay napagtanto niya na ang babaeng ito ay nag-aalala sa kanya hindi bilang kasamahan o ano pa,
kung hindi ay sa isang malalim na dahilan. Agad naman siyang humingi ng tawad dito, sa isip niya na hindi ito ang tamang oras upang sabihin ang nangyari sa kanyang mga magulang, kaya naman ay agad na lang niya itong niyaya na pumasok na sila sa loob. Agad naman silang sinalubong ng iba pa sa Storm Inn. At sinabi na kumpara sa kanila, ay ang kanilang housekeeper ay hindi natulog sa buong magdamag upang antayin lamang siya. Sabi pa nito na sigurado sila na mahihimatay na ang kanilang housekeeper kung sakaling hindi pa ito bumalik ngayong araw. Agad naman na nagtanong si Jiang Qirin kung nasaan si Wunchan dahil sa hindi niya nakikita ito dito ngayon. Sabi naman ng isa na maaga itong nagpunta sa pamilihan, at maya-maya lamang ay parating na iyon. Nang maya-maya din ay dumating na ang kanyang hinahanap, na masaya naman na binati ang ating bida. Matapos ay tinanong nito si Jiang Qirin na kung saan naman ito nagpunta sa buong magdamag. Sumagot naman ito at sinabi na may kinailangan lamang siyang asikasuhin ng biglaan kaya siya ay hindi na nakapagsabi sa kanila. Sa isip nito ay masaya siyang napapasabi na ganito pala ang pakiramdam ng magkaroon ng isang pamilya, na sama-sama silang haharap sa mga pagsubok. Nang bigla naman itong natigilan dahil sa may nararamdaman itong malakas na enerhiya ng kung sino sa paligid, kaya naman ay agad itong kumilos at napasabi na mayroong dalawang tao ang patungo ngayon sa direksyon sa Hilagang Kanluran at napapatanong na kung sino naman kaya ang mga ito. Sa nangyari ay nagtaka naman ang mga kasama nito sa biglaang ikinilos ng ating bida. Sabi nito na mukhang ang mga ito ay minamanmanan ng kanyang pamilya mula sa di kalayuan. Matapos na matuntan ang kinaroroonan ng mga ito, ay bigla naman silang nawala. Nang bigla naman na nagtanong ang mga kasama nito na kung mayroon bang problema kung bakit siya biglaan na lang na naging ganito. Hindi naman sumagot dito si Jiang Qirin bagkus ay napasabi siya sa kanyang isip na itinago ng mga ito ang kanilang enerhiya nang nagawa niyang matuntan ang kinaroroonan nila, at kung ang mga ito ay mga kaaway ay labis na napakapanganib ang kanilang paglitaw. Ngunit bigla naman siyang napatanong na kung bakit parang pamilyar ang enerhiya ng mga ito sa kanya. Kinagabihan naman sa loob ng Storm Inn, ay habang pinagmamasdan ang mga ito ng ating bida ay napapasabi siya na matapos na maipakalat ng mga karpintero ang patungkol sa masarap na noodles na gawa ni Wunchan. Ay halos nagkaroon na sila ng hindi matapos na mga order at customer na bumibisita sa kanila. Kaya naman ay hindi nito alam kung kailan muli may magtutungo na mga tao upang subaybayan sila dito. Nang napansin naman nito na ang kanyang pamilya ay kailangan ng sapat na stamina upang magawang protektahan ang kanilang mga sarili, at ang pagpapagawa ng kung ano ang nasa kanyang isip ay makakatulong sa kanila ng kahit na kaunti. Matapos ay pinulong naman niya ang mga ito at sinabi na magmula sa araw na ito, ay silang lahat ay dapat na pag-aralan ng walking technique, dahil sa ang tangi nilang kailangan sa buong maghapon ay ang kanilang stamina. Sabi nito sa dalawang bata na silang dalawa ay nagkakaroon na ng problema sa kanilang paglalakad kapag malapit nang matapos ang oras ng trabaho. Kaya naman ay kailangan na itigil ni William ang pagbabante sa mga benta at listahan upang tumulong sa kanila na magsilbi. Agad naman na humingi ng pasensya ang dalawang bata at sinabi na hindi na nila pauulitin ang gawin iyon. Ngunit sinabi naman sa kanila ni Jiang Qirin na wala silang dapat na ihingi sa kanya ng tawad dahil sa ginawa lamang nila ang kanilang makakaya. Sabi pa nito na dahil sa mag-isa lamang ni Wunchan sa kusina upang magluto ay kailangan din nito ng sapat na stamina sa buong maghapon, at patungkol naman sa pagsasanay nito sa life sword, ay hindi nito magagawang matutunan iyon kung wala siyang sapat na stamina at lakas ng pag-iisip upang suportahan ito. Nagulat naman si Nam Gangyu sa pagkakarinig nito sa sinabi ng ating bida na life sword, kaya naman ay agad niyang kinumpirma ito, dahil ang kanyang tinutukoy ay ang level of swords na nagbibigay ng buhay sa kahit na anong mahiwa nito. Sabi naman ng ating bida na hindi naman ganun iyong nakakamangha at nagkataon lamang na nagawa niyang matutunan iyon upang magamit sa hinaharap. At tinuruan niya si Wunchan dahil sa nagsabi ito sa kanya na nais niyang matutunan ang bagay na iyon. Sa nangyari ay hindi naman makapaniwala ang binata sa sinabing ito ng ating bida, kaya naman ay agad na sinabi kay Jiang Qirin ni Wunchan kung maari ba nitong ipakita ang bagay na iyon sa kanya. Matapos na maipakita,
ay mangiyak-ngiyak naman siyang napapasabi sa kanyang isip na hindi nito naisip na magagawa niyang makita ang life sword na ang kanyang lolo at ama ay inasam na makita ito ng personal sa buong buhay nila. Matapos ay sinabihan naman sila ng ating bida na wala na silang oras pa, kaya naman ay kailangan na nilang pag-aralan ang walking technique. Makalipas ng ilang sandali ay agad naman ang nagumpisa ang mga ito. Sabi niya habang pinagmamasdan sila na ito ay ang horse stance position na nagagawang mapataas ang basic stamina ng mga mandirigma upang magawang mabuhay ng matagal sa lugar ng digmaan. Sabi pa nito na mula ngayon ay ito ang bagay na nais niyang gawin nila, at base sa kung sa paano sila maglakad, ay ang halaga ng stamina na kanilang magagamit ay maiiba na din. Matapos ay sinabihan niya ang mga ito na tignan nila siya ng masinsinan. Kaya naman nang matapos itong huminga ng malalim, agad itong kumilos upang maghanda ng pag-apak ng malakas sa lupa, matapos ay agad na din niya itong ginawa. Kaya naman nang matapos, ay sinabi nito na kung magagawa nilang kahit na makontrol lamang ang halaga ng kanilang timbang na kanilang ginagawa sa kanilang mga paghakbang, ay magagawa nilang makapaglakad ng mas madali. Kaya naman ay agad nitong pinaalalahanan ang lahat na huwag tatamadin at kailangan nilang sanayin ito araw-araw, dahil sa malaki ang maitutulong nito para sa kanila, na agad naman nilang sinang-ayunan. Kinabukasan naman ay alalang-alala si William nang malaman na ang mga ito ay nagsagawa ng pagsasanay kagabi matapos ng kanilang trabaho, dahil sa nakita niya ang itsura ng mga ito na parang hinang-hina at inaantok. Kaya naman ay makalipas ng ilang sandali ay kinausap nito ang ating bida at sinabi na kahit na sabihin na ang pagpapayaman ng kanilang stamina at pangangatawan ay magandang dahilan, ay hindi dapat ito mapunta sa kalagayan ng kanilang mga katawan kung saan ay sumasakit na ng gaya ng nararamdaman nila ngayon, dahil kapag hindi nila magawang magpatakbo ng dahil sa ang mga ito ay labis na nakakaramdam ng sakit sa katawan, ay sa papaanong pa magtitiwala sa kanila ang mga customer na pagkatiwalaan sila na lagi silang bukas para pagsilbihan sila. Matapos ay tinanong niya ang ating bida na kung bakit ba nila pinipili ang kanilang Storm Inn, agad naman na nangatwiran si Jiang Qirin at sinabi na ito ay dahil lamang sa ito ang unang araw ng kanilang pagsasanay, at kapag nag-umpisa na ang mga ito na masanay ay hindi na makakaapekto ito sa kanilang negosyo. Galit naman na tinanong siya ng babae na kung ganun ay papaano naman ang araw na ito, na kung saan ay ito din ang unang araw nila na matapos sa kanilang pagsasanay. Sabi naman dito ni Jiang Qirin na kung sakaling imamasahe niya ang mga ito, ay maaring bumalik ang kanilang lakas ng halos 70%. Kaya naman dahil dito ay agad siyang inutusan ni Wian na kung ganun ay agad na niyang gawin ito sa kanilang mga kasama bago pa dumating ang kanilang mga customer. Nang bigla naman silang natigilan dahil sa agad na may pumasok na customer at sinabi na maaga silang nagpunta dito dahil sa wala na silang nakitang bakante kahapon dito dahil sa dami ng mga kumakain, kaya naman ay agad na nagtanong ang isa na kung maaari ba silang maka-order dito ng kanilang umagan. Sa nangyari ay agad naman na kumilos ang ating bida at sinabi na maaari silang umorder na, ngunit agad naman siyang pinigilan ng babae. At sinabi na siya na ang baalang magsilbi sa dalawa dahil sa kailangan na muna nitong asikasuhin ang iba nilang mga kasamahan. Matapos ay agad naman na pinapasok ang mga ito ni Wian at sinabi na maaari na silang maupo sa loob kahit saan man nila naisin, nang bigla naman na may kung sino ang sinabihan ang dalawa na hindi maaring tumaggap ng kahit na sinong customer ang Storm Inn. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nangyari ay nagtaka naman dito ang ating bida at ang babae at napapatanong sa kanilang mga isip na kung ano naman kaya itong nangyayari ngayon, matapos ay agad naman na inutusan ng dumating ang dalawang customer na maaari na silang umalis ngayon dito. Matapos ay sinabihan naman nito si Jiang Qirin at si Wian na naparito siya para sa isang opisyal na pagbisita sa ngalan ng kanilang gobyerno, kaya naman sabi nito na sa madaling salita ay hindi muna maaring magpatuloy sa pagpapatakbo ang ina ito. Agad naman na tinanong siya ng ating bida na kung ano naman ang dahilan para doon, ngunit hindi naman siya sinagot nito bagkos ay tinanong ang kanyang pagkakakilanlan at ano ang posisyon niya sa lugar na ito.
Agad naman na sumagot ang ating bida at nagpakilala bilang isang innkeeper ng Storm Inn. Matapos ay agad naman na may kinuha ito, at agad na binasa sa harapan nila. Sabi nito na ang Storm Inn ay inuutusan na tumanggap ng pag-inspeksyon upang husgahan kung ang mga ito ba ay maaring magnegosyo, at ito ay upang mapanatili ang ganda ng Gold Deity Road, at upang masigurado na ang Merchant Act ay naisasagawa ng patas at ng walang kinikilingan. Kaya naman sabi nito na sa kasong ito ay wala silang karapatan na tanggihan ang inspeksyon na kanilang isasagawa, at kung mapatunayan na hindi sila karapat-dapat na magpatuloy, ay ang Storm Inn ay ipapasara ng puwersahan. Sa narinig na ito ni Jiang Qirin ay bigla naman itong nag-apoy sa galit, ngunit agad naman siyang sinabihan ni Weian na alam nito na labis siyang nagalit sa kanyang mga narinig ngunit kailangan muna niyang palagpasin ito sa ngayon. Sabi din ni Nam Gangyu na ang isang ito ay isang opisyal, siya ay isang inspector, na may naatasan na manghuli ng mga taong lumalabag sa kanilang batas. Sabi pa nito na sa mga kilalang inspector, ay ang isang ito ay kilala sa pagiging masama, o di kaya ay dadaan ang problemang ito sa mga ginagalang na pamilya sa lugar na ito upang hingin ang pagsang-ayon ng lahat, dahil sa ang isang ito ay kilala bilang ang isa sa mga makapangyarihan sa rehiyon na ito. Napayuko naman dito si Jiang Qirin at napasabi na ang mamuhay ng normal ay mas mahirap pa kaysa sa kanyang inaakala, kaya naman ay agad nitong tinanong ang inspector kung ano ba ang kailangan nitong matignan sa lugar na ito. Sabi naman nito na sigurado siyang alam nila na ang Gold Deity Road ay isang mahalagang lugar sa Hangzhou, at ilan sa mga daan-daang inn, ay mayroong mga inn ang inilalagay sa ranggo mula 1 hanggang 5, at kilala bilang ang Great Five Inn. Sa nangyari ay nagtaka naman ang ating bida sa tinutukoy nitong Great Five Inn, kaya naman ay napasigaw na lang ang inspector at sinabi na siya ay kung sino na nagpapatakbo ng isang inn sa Gold Deity Road. Ngunit walang kaalam-alam patungkol sa Great Five Inn. Kaya naman dahil dito ay ipinaliwanag niya na ang inn na kilala sa pagkakaroon ng mga babaeng kasing ganda ng mga bulaklak, ang langit ng mga kagandahan, ang Crimson Flower Inn. Ang inn na nagtatago ng mga sekreto na may striktong patnubay, ang tahanan ng mga sekreto, ang Asherwind Inn. Ang inn naman kung saan ay matatagpuan ang halos masasarap na pagkain, ang Clear Moon Pavilion, at ang inn naman na mayroon ng halos lahat sa buong Hangzhou, ang Best West Lake, Jade Sea Pavilion. Ang inn naman na mayroong alak sa mundo, ang nag-umapa na halimuyak ng alak, ang Crimson Moon Pavilion. Sabi nito na ang kanyang mga binanggit ay ang Five Great Inn ng Gold Deity Road, at upang magdala ng sigla sa Gold Deity Road, ay hindi ba normal para sa kanila sa gobyerno ang maglagay ng mga pamantayan at siguraduhin na ang pag-iinspeksyon ay nasa segowa at naipapasa. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida at sinabi na kung ganito ang sitwasyon, ay nagawa na din nito na may inspeksyon ang iba pang mga inn, na agad naman na sinang-ayunan nito at sinabi na hindi lamang ang Gold Deity Road, dahil nagawa na din niyang masuri ang iba pang mga inn sa Hangzhou. Sabi naman ni Jiang Qirin na nakakasigurado siya na nagawa na din itong may inspection ang Storm Inn, nang bigla naman itong naalala ang sinabi sa kanya ng dating may-ari ng Storm Inn na ito ay itinayo ng kanyang mga ninuno, at ang inn na ito ay 100 taon na. Sabi pa nito na walang rason para sa gobyerno na labis na nagmamalasakit sa Gold Deity Road ang magagawang mapalagpas at hindi masuri ang isang inn na 100 taon nang nakatayo sa lugar na ito. Agad naman na sumagot ito at sinabi na kapag ang innkeeper ay nagbago, ay normal lamang na magbago din ang itsura nito at ang paligid, kahit pa nagawa na itong masuri noon, ay dapat lamang na muling masuri ulit ang Storm Inn. Dahil dito ay napatanong naman ang ating bida sa kung ano-ano ba ang susuriin nito dito. Sabi naman nito na ang una ay patungkol sa kalinisan ng lugar, ang ikalawa ay ang pagiging ligtas, at ang pangatlo ay ang kalidad ng lugar. Matapos na marinig ito ng ating bida, ay agad naman niyang tinanggap ang nais nitong gawin sa lugar, dahil dito ay agad naman itong napangiti. Kaya naman matapos ay sinabi nito na ang una nitong susuriin ay ang kalinisan ng kanilang lugar, at sisimulan niya ito sa lugar kung saan kumakain ang mga tao ay dapat ay malinis, kung hindi ay hindi sila dapat na tawagin na isang inn.
Sa isip nito na hindi madali para sa mga kagamitan sa ina ito ang hindi magkaroon ng kahit na isang alikabok. Ngunit bigla naman siyang natigilan dahil sa nakita niya na kung gaano kalinis ang lugar ng kainan, kaya naman ay nagtungo ito sa iba pang lugar upang makakita ng kahit na anong alikabok, ngunit wala pa din itong nakita. Sa nangyari ay nagtataka itong nagtanong na kung nilinis ba ng mga ito ang lugar ng buong araw. Masaya naman itong sinagot ng dalawang bata kasama ni Nam Gangyu na nililinis nila ito ng gusto kaya naman ay kahit saan siya magpunta ay malinis ito, kaya naman sa nangyari ay wala na itong nagawa kung hindi ang ipasa sila sa unang pagsusuri. Kaya naman ay agad itong umakyat at sinabi na ang ikalawa ay para naman sa seguridad at kaligtasan. Matapos ay nagtungo ito sa mga silid at sinabi na dahil sa ang mga lugar na ito ang lugar kung saan ang mga tao ay nanunuluyan ay dapat na maging ligtas ang lugar na ito at komportable, kaya naman ay kailangan niyang masuri ang kanilang mga guest room, ngunit nang makita naman niya ang bawat sulok ng mga kwarto na kanyang pinasukan, ay hindi naman siya makapaniwala dahil sa kahit na ang lugar na ito ay napakaluma na, ay ang lahat dito ay hindi madumi at nanlilimahid. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.